Magandang umaga po. Ito po si Renibay. Pag-usapan ho natin ngayon ang issue pa rin sa ating lipunan, mga kababayan. Yan. Ah, ang topic ho natin ngayong araw, mga kaibigan, itong sitwasyon ho sa ating gobyerno. Yan. Sitwasyon sa ating Pilipinas. Yan, mga kababayan. Ito na po ang issue ngayon eh. Ang gobyerno natin ho ngayon, alam mo natin, mga kababayan, ang leader ho natin, hindi natin siya inalipusta ah. Ang sa akin lang ho dito, ito lang ang aking obserbasyon, mga kababayan. Kadami-daming gusto niyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang pangulo. Alam na ho natin na yung mga bagay na ginagawa niya, yung nag-ikot-ikot siya sa mga tindahan, nagpunta-punta siya kung saan-saan yung parang ipagmamayabang sa sambayan ng Pilipino, hindi naman sana niya gawin ngayong pagkakataon, di ba? Hindi naman sana niya gawin nun. Pero ang sa akin lang ho, ito na ang nangyayari eh. Nangingisay-ngisay na sila. Alam nyo po, bakit nangingisay na? Hindi na niya alam kung papaano talaga matugunan ang ating problema, pinakamalaking problema ngayon. Nagkawindang-windang ng kanilang mga rason, pati na yung mga sekretary nagkawindang-windang na, nagkamali-mali na. Biro mo, yung mga pinakalat nilang sinasabi nila mga ayuda doon sa mga tricycle drivers, hindi naman pala naibigay lahat. Dahil mali-mali yung informasyon na pinapakalat nila na may pira daw na ilalaan para doon pagsuporta sa mga maapektuhan na mga nagmamaniho, yung namamasada. Nagbanggit pa ng amount, pero kaparte lang pala doon ang amount dahil yung amount na yon para doon sa ating project sa infrastructure. Pero ano yon, kaparte lang doon. Kumbaga, sinasabi lang natin, yung komisyon para nila doon na ganung halaga, hindi na lang nila kukunon, ibibigay sa mga tao. Biro mo, mga kababayan, ang laki-laki. Sa akin lang to ha. Sa akin lang to. Umiikot na to sa utak ko eh. Tapos, hindi na nila alam kung paano matugunan ang ating shortage sa oil natin. Dahil kahit ano naman nilang ipapalabas dito sa publiko na walang problema, manatiling normal ang ating sitwasyon, walang problema, marami tayong stock na pagkaon, pero ngayon umpisa pa lang naramdaman na ng mga tao. Hindi nga na-short yung stock yan. Hindi na-short yung stock pagkain yan. Pero halos na hindi mabili na ng tao dahil sa sobrang mahal. Di ba? Yung mga naisa na magbiyahe papunta sa iba't ibang lugar para magkaroon ng kanilang mga hanapbuhay, yung namamasada, hindi na makapamasada dahil sa sobrang mahal ng gasolina. Alam mo natin, mga kababayan, sinasabi niya normal lang lahat. Alam mo natin na sobrang ng mahal. Alam mo natin kung ang bilihin ay sobrang mahal, ibig sabihin limited ang stock. Dahil mataas ang demand, tapos ang supply niya is mababa, so mahal ang presyo. Hindi na matawag na normal. Isa pa yon. Pangalawang rason, ito pang inatupag nila dahil takot sila. Takot sila dahil patapos na yung kapangyarihan nila. Alam na nila, yung taong sumusunod sa kanila ay hindi maaariglo, 1,001%. Sabi ni Toby Chanko na hindi maaariglo, takot sila doon. O diba? Ang alawang problema yon. Pangalawang problema. Pangatlong problema, ito pa rin problema, itong 18 Mares na ito ang nabubulabog sa kanilang mga ginagawang kabulastugan. Yan, di ba? Pero rock pa rin tayo, mga kababayan. Itong galit natin, isasayaw na lang natin nangyari sa ating bayan, mga kababayan. Ha? Ito po, tunghayan natin dito si former Congressman Mike Defensor. Hey, can you comment on that, Kong Mike? Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo
imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa SONA. Sa SONA, imbestigahan natin. Eh ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon ang iimbestigahan. Yung nagsasalita ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa ha, na litrato at mga video. Ito mga kababayan na hindi ito gawa-gawa ha. Totoo itong nangyari. Totoo itong nangyari. Naniwala ako kay Mike Defensor eh. Kung wala talagang tinatago itong involved, itong nabanggit dito sa mga 18 Marines, bakit sinasabi dito na ino-offeran sila ng halaga para bilhin yung mga footages? Kaya sinasabi ko nga kanina, ito nga ang problema ng administrasyon. Lahat na lang nasa administrasyon yung problema. Kaya sinasabi lang ni Ate Claire, instead na ang presidente ay tumulong, inalipusta pa ang Pangulo, hindi pa magawang mapuri. Yung pagkakaintindi ko, paano mo puriin? Puriin mo pa na yung ginagawa ay hindi naman kapuri-puri. Para ako sabihin, oy Renibay, ang pugi mo naman. Kahit alam ko na hindi totoo, tumawa na lang ako, di ba? Pero sinasabi naman na, Renibay, ang pangit mo naman. Manahimik na lang ako dahil totoo. Pero, itong administrasyon natin, lahat na lang is totally denial. Bakit nasabi kong denial? Itong kalagayan natin ngayon, hinaharap natin crisis, shortage tayo sa oil. Bakit shortage? Wala tayong supply eh. Wala tayong mapagkukunan ng supply. Short talaga yon. Wala tayong kumbaga wala tayong margin sa ating consumption. Pag halimbawa, sabihin natin 1 liter lang talaga. Kumbaga, yun lang ang kumot mo. May kasabihan na sa Tagalog na pag maiksi ang kumot, matuto tayo bumaluktot. At least ngayon, nakabaluktot na tayo. Pero sinasabi pa rin ng ating Pangulo na normal lahat. Walang ikakabahala. So, that is denial. Bakit hindi natin ma-accept na sabihin na lang sa sambayan na Pilipino, oy mga kapatid kong Pilipino, ito ang kalagayan ngayon sa ating Pilipinas. Huwag tayo magpakakampante. May natitira tayo mga resources dito. Pagparti-partihan muna natin dito habang hinahanapin natin ng paraan na para makaluwag-luwag tayo. Pwede namang sabihin ganun. Bakit naman sinasabi pa niya? Sinasabi niya na ang lahat ay normal. Pinuri pa nga niya yung mga guro. Pinuri mga guro. Walang problema pumupuri. Parang ano lang, moral support doon sa mga guro natin. Moral support. Pero alam mo natin mga kababayan, yung sinasabi mo na hindi galing sa puso at hindi galing sa utak, galing lang sa bibig, mali eh. Kaya mali. Dalawa lang yung ano ko diyan. Hindi galing sa wala sa puso at wala sa utak sa bibig lang o wala lang talagang utak. Mababa lang talaga yung sentido. Kaya dito mga kababayan sa ngayon itong tatlong problema ngayon sa ating gobyerno. Number 1, ulitin ko po, yung ekonomiya natin. Number 2, yung impeachment ni Sara Duterte. Pangatlo,
itong ibibunyak ng 18 Marines na ito ang mga sampal. Hindi mo to pwede mapagtataguan. Wala tong kaibahan sa flood control na pinagyayabang 5,500 tapos binulgar ng kalikasan, inulan at binaha. Ay, nako. Paparak na lang tayo dito sa galit. So, tuloy kong. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako nung sa ebidensya nung Pero mo, si Gutisa ha, yun ang nangyari. Pero dito sa kay Gutisa, yung una niyang yung una at huli niyang papakita doon sa Blue Ribbon Committee, ay nag-retract na si Gutisa sa kanyang affidavit, binawi na niya dahil sa pressure. Diba? Alam na natin, sa palagay ko naiintindihan ko si Gutisa. Hindi ibig sabihin na mahina ang loob niya. Alam mo po mga kababayan, kung nakasalalay na dito, naisama na dito, involved na dito yung pamilya mo, aanhin mo naman yung sarili mo, patuloy mo yung pakikipaglaban tapos masakripisyo ang pamilya mo. Sa totoo naman, bawat isa sa atin, tayo ay magulang, tayo bilang isang ama. Hindi na bale ang dignidad natin, hindi na bale ang kaligtasan natin, basta secure lang ang mahal natin sa buhay, di ba? Yun ang tindig bilang ama. Pero dito ngayon sa ginagawa ng ating administrasyon, alam mo natin dito mga kababayan, sa halip na tugunan ang mga pahayag ditong 18 Marines, hinaras. Sa akin lang hinaras. Slightly harass. Kung baga, may pinahawakan sa'yo, sabi pahawakan ko muna sa'yo, pakiingatan ito. Pero pinisil mo, inisqueeze mo. Yun ang nangyayari. Dahil ang nakatalaga ngayon dito sa administrasyon bilang frontline sa defense nila, sino? NBI at saka dito sa Ombudsman at saka dito sa ating Supreme Court. Hindi na natin alam mga kababayan, ganito na kabalahura, ganito na talaga. Sinasabi lang nila na functional ang ating justice system. Pero functional mo na yung binigay mo yung kapwa mo Pilipino doon sa ibang sa dayuhang korte. Sinabi pang functional. Dati mga kababayan, tayo bago-bago pa, naniwala tayo 100% komportable tayo, 100% walang iniwan. Yan, sabihin natin. Ngayon, may paniniwala naman tayo, may natira na tayo, may naiwan ng duda. Noon dati, sabihin ko man sa sarili ko, 100% naniwala ako sa hustisya sa atin. Pero ngayon, kunti may naiwan akong duda. May naiwanan ng duda. Mayroon ng gap. Mayroon na tayong pagdududa, totoo kaya itong ginawa nila? Tama kaya itong ginawa nilang mga proseso nila? Saan ka pa? Base dito sa binulgar, base dito sa salaysay ni Mike Defensor, instead na pag-iingatan mo yung taong tumulong para matunton itong mga kabulastugan na nagawa ng ating gobyerno, pero sila pa yung taong ginawa ng paraan para ma-slightly harass. Tama ba yun? Kaya ito na nga, itong tatlong problema ng ating gobyerno. Sabihin ko lang problema ni Bongbong Marcos. Problema mo, Mr. President, yung tatlo, paano mo ito masolusyonan? Ekonomiya natin, bagsak.
wala tayong investor, wala pa tayong na-roll out ng mga projects, namunmud pa tayo ng mga ayuda, mga temporaryong mga ayuda na hindi naman nagkiklik, hindi naman naka-contribute ng kaginawaan hindi naman naka-contribute ng kaginawaan ng mga, sabihin natin, mga beneficiaries. Ulitin ko lang po yung sinasabi ko nung nakaraang vlog ko. Tanungin natin yung mga taong nakatanggap ng mga ayuda ilang taong nakalipas. Tanungin natin kung may naiba ba sa pamumuhay nila. Diba para lang yung butas yun sa butas sa damit, tapos linagyan mo ng band-aid, binagyan mo ng tape para di makita yung butas. Pero maroon butas pa rin. Hindi nahanapan para maagapan. Kumbaga may kagalingan, parang ano ba? Parang ano ba 'yon? Sugat. Parang sugat na magkaroon siya ng kagalingan, gumagaling. Maayo, yung gumagaling talaga, yung halimbawa na may piklat ka tapos yun na plain. Pero ang nangyari ngayon, may piklat ka, tinabunan lang, pag alis mo, piklat pa rin. Ilang milyon, ilang bilyong pera yung involved dyan. Walang nangyari. Diba, paglulustay ng pera yun, ginamit lang. Ito nga, sekreto to eh. Ito sa issue sa impeachment kay BP Sara, sekreto to eh. Kay BP Sara, pinagtuunan nilang pansin na ilang milyon, 160, pero ilan lang ang kasi sa kuha, ilang persyento lang ang hindi pa, parang 70 million lang yung hindi pa na nila nasitol. 70 million lang ang discrepancy, pero sinasabi nila 160 to 165 kung hindi ako nagkamali. Pero dito sa ginawa nilang mga ayuda-ayuda system, alam mo natin mga kababayan, itong mga politiko, bawat galaw, alam mo natin, sa mismong pinakababa sa barangay level, hindi yun gagalaw na mag-distribute ng pera pag wala ang sa kanila. Ulitin ko dito, itong nangyari, itong disbursement sa mga pera, ibibigay na doon sa mga beneficiaries. Mag-distribute ng pera, halimbawa, isang opisyal ng barangay o municipal level. Ikaw ang in-charge dito sa AKAP, ikaw ang in-charge dito sa AEC. Sino itong mga beneficiaries? Itong mga beneficiaries ay mga kabarangay din or kasityo or kaparehas ng lugar. Sabihin, sige, kasama ka dito sa listahan. Pero pagtanggap mo, mayroon ako dyan. Dahil sa susunod, isasama pa rin kita. Totoo yun, hindi yun bula-bula, hindi yun gawa-gawa na istorya. Nangyari yun sa aming lugar. Bakit alam ko? Mismo ang beneficiary ang nagkwento. Ngayon ang nangyari. O, diba? So, may korupsyon pa rin, diba? Bakit? Ang kay Sara lang ang tinitingnan nila. Ito ang problema nila ngayon. Paano nila mapatunayan para matanggal ang Vice Presidente na halimbawa siya ay makatakbo bilang Pangulo at siya ay manalo at sinasabi na ni Mr. Toby Chanco 1 million% o 1,000% ba yung sinasabi niya, hindi maariglo ang isang Duterte. Kaya ngayon, problema nila dahil hindi nila basta-basta maariglo kung papaano nila matanggal
Alam mo niyo po mga kababayan, ngayon po, alam na ho natin na nagkaroon na ng proseso sa impeachment dyan sa Kamara. At nakahanda na ang kanilang boto. Pumunta man o hindi, ang Vice Presidente, o mag-present man siya ng sinasabi ni Luistro, mag-present naman ang pangalawang Pangulo ng kanilang ebidensya, kagaguhan, na saan ka pa, kung sino pa ang dinidemanda mo, sino bang inakusahan mo, siya pa ang hanapan mo ng ebidensya. Nakahanda na ang kanilang boto, ibig sabihin, nangangampanya na sila ng signature dahil nagngangalap na ng signature yun. Nakahanda na rin yung FLR, yung 4-letter release. Ang saya-saya ng mga kongresman, no? Sus! Nako, nakahanda na. Hindi yun libo-libo, millions yun. Ito po mga babayan, ha. Itong pangatlong pinakalaking problema ng ating gobyerno, itong 18 Marines. Bakit nasasabi kong napakalaking problema? Alam mo ninyo dati, pag may isang tao o isang personalidad, vlogger man o ano-anong naalala nyo mga kababayan, itong mga retired na mga general na may mga sinasabi lang, nagpunta lang doon sa mga rally, engage lang doon sa mga tao, nagpahayag lang ng kanilang saloobin. Kinasuhan nila, pinatawag agad nila, inciting to sedition. Naalala nyo mga kababayan na isang tao lang yon. Hindi pa sila nagpahayag na wala pang sinasabi na mag-alsa sila. Sinasabi lang nila na ito, ilalaban natin ito. Hindi sinasabi nilang buwagin ang gobyerno, ang korupsyon ang buwagin ang tinutukoy. Pero anong nangyari? May hinuli, hindi ko lang natandaan kung sino pangalan yung hinuli mismo sa airport. Di ba? Yung paglapag, hinuli, sino ba yon? Pinapunta, tinawagan talaga, kinasuhan talaga. Pero itong 18 Marines, hindi nga magawa-gawa na ipatawag ni Ping Lacson at ipatawag sa Kamara. Bakit? Takot dahil problema yun. Problema yun. Dahil kasama yung Pangulo, kasama yung mga malalaking tao, kasama yung nakapaligid sa Pangulo. Hindi yung paligid na nasa right hand. Itong mga secretaries niya, yun ang mga right hand. Yun na. Yun ang pinakalagay niyang problema. Kaya itong tatlong problema niya, kung paano niya ito sasaluin para tong hira dito sa Middle East, may pinalipad na missile, may pinalipad 2 uri ng missiles eh. Pangatlo yung drone, tapos yung defense nila, yung pang high altitude, madidetect lang nila yung high altitude. Yung nasa baba, mahirapan sila. Parang ganun ang problema ni Bongbong Marcos ngayon.
may drone, may missile, sabihin natin may ano pa, may torpedo pa. Paano mo sasaluin yun? Nakatutok sa iyo lahat yun. Ito ang problema. Sa halip na masolusyonan yun, kung halip na masolusyonan ang bawat problema, naghanap pa ng ibang problema para pangtakip sa isang problema. Itong problema niya sa korupsyon, tinakpan ng impeachment. Gumagana na yung paano takpan ang impeachment, paano takpan yung sa korupsyon. Yung sa impeachment, tinuloy. Yung sa korupsyon, pinaimbestigahan na niya doon yung mga eyewitnesses, yung 18 Marines, pinaimbestigahan na doon sa pinasab ko ni, tawag nito, ni Remulla sa NBI. Itong trabaho niya, pinasab ko na. NBI na niya nag-imbestiga. Ang natira na lang, paano niya sasaluin itong problema ng ating ekonomiya? Ano mang itatakip dyan? Yung dalawa, yung impeachment at saka itong issue sa korupsyon. Gagawa ito ng issue. Halimbawa, si BP Inday, ma-impeach nila, okay na. Eradicate na yung Duterte. Wala nang kalaban natin sa 2028. Ito na lang sa 18 Marines. Paano natin to pagtakpan? Takpan ba tong bibig? Ilang bandol? Takpan ba yung mata? Or ikulong ba? Ba? Dahil pag ito, pera. Pag mata, nakakabaong ka. Pangatlo, nakapusas ka. Yun ngayon ang saan yan? Kaya marami. Kaya ito na ang nagkalitsi-litsi ng ating sambayan ng Pilipinas. Wala pa itong ekonomiya natin, wala pa nga itong pangyayari ngayon, itong sitwasyon natin ngayon na ang hirap natin na makaahon nito dahil hindi natin kontrolado itong galaw dahil hindi lang ito Pilipinas. Dati na tayo naghirap, lalo pa tayong pinapahirapan. Sabagay, sanay naman tayo sa kahirapan pero ganun na lang ba? Wala na ba tayo ng pagkakataon na makatikim ng medyong sagana sa buhay, medyo makaluwag-luwag tayo? Wala na ba? Sila na ba lang lagi? Kayo na ba lang lagi dyan? Dahil kayo hindi nakaramdam ng kamahal. Hindi kayo nakaramdam. Itong nasa Kongreso, itong nasa Senado, sino kaya nakaramdam sa kanila ng medyo nakaramdam sila ng kahirapan? Hindi natin isinisisi na sila ay yumayaman. Hindi natin yun isinisisi na sila ay yumayaman. Ang sa atin lang dito, matitiis ba nila na habang sila ay nasa maayos na katayuan gamit ang pera ng bayan at tayo ang mga Pilipino, tayong ginagamit nila, tayong mga pinakamahirap sa sikta ng lipunan, doon ang galing ang karamihan sa pera na tinatamasa nila ngayon. Ang kamahalan sa mga bilihin, lahat nasa atin na punta. Kanila, hindi nila yun nararamdaman. Saan ka pa? Yung kita nila in Christmas bonus, millions. Ngayon na Lenten season, may bonus. Ngayon may break sila. May break time sila. May bonus yun. May bonus yun. Pagkatapos nitong Bernie Santo, may bonus yun. Sarap ng buhay ng mga ganun.
Tayo mga ordinaryong manggagawa, anong matatanggap natin? Tayo mga nagmamaneho ng tricycle, tayo nagmamaneho ng jeepney, anong matatanggap natin? Itong kalyo ng natin, puwit natin? Sa nagpapadyak, kalyo ng puwit at sa kalyo ng alikabok at init ng araw? Yun ang reward natin sa ating paghihirap. Tapos yung bawat sintabo, bawat pawis natin na ginugugol sa pera na dadalhin natin sa bahay natin para pambili ng ating munting pangangailangan, bawat bili natin doon sa matindahan, may bawas na yun na VAT. Pag malaki yung pera mo, malaki makukuha. Okay lang, pag piso lang, sintabos lang makukuha. Pero pag hundreds na yun, thousands na yun, malaki na rin yun, di ba? Kaya gusto nila na i-encourage nila na magbigay na lang sila ng pera dahil yung pera halimbawa yung 5,000 ibibigay, 12% ng 5,000 babalik sa kanila yon. Babalik sa kanila yon. Hindi naman babalik sa gobyerno yon, babalik sa kanila. Eh hindi naman ibabalik sa gobyerno yon, hindi naman igagasto para mabalik sa tao na nakawin nila. Simple mathematics, yun naman talaga. Kaya nga na makikita natin yung mga politiko pagkatapos maging politician, hindi na yun nagtatrabaho yun. Sarap ng buhay niyan. Kaya nakarma tayo dito sa mga politikong mga korap. Sinong nagdurusa ngayon sa korupsyon nila? Tayo. Bakit ito nangyari mga kababayan? Dahil din sa atin, nagpapabaya din tayo. Sinusuhulan tayo dati sa panahon sa eleksyon para iboto sila. Inuto rin natin dahil binigyan tayo ng 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Pinangakuhan tayo na ang kapamilya natin ay makatrabaho. Pinainan tayo. Tapos may hook. Ngayon, okay lang hook yung nasa bibig mo, nasa ilong na eh. Sama ka na lang para kang kalabaw. Kahit gaano ka pa kabigat, gaano ka pa kalakas, pag masabitan yung ilong mo, sasama ka talaga. Kontrolado ka kung saan ka dalhin. Ngayon, dinala tayo sa kahirapan, kaya kontrolado na tayo dahil tayo ay mahirap. Sige, ayaw mo sumunod, wala kayong pagkain, wala kayong tubig, wala tayong oil. Kaya may naalala ko, sino ba yung nagsabi? Tinanong siya, Sir, how you control your how you control your numbers, how you control your people? Ang kanilang sagot is very easy. Make your people poor and ignorance of the law. Ito na ang nangyari sa atin ngayon. Ginawa tayong mahirap at ignorante sa batas. Dahil alam mo natin ang batas ngayon, binabaloktot. Ginawa tayong ignorante para tayong makontrol. Totoo, hindi. Yun ang opinion ko. Yun ang saloobin ko. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya. Ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, Hindi sila whistleblower actually kong eh. Kasi si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan.
Tapos sabi ng mga tao niya, boss, ito yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ah, ganun ba? Oo nga no. Ito pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon, nangyari paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. Paano na ba But to? can you address the question of that? Totoo talaga dahil si Lacson, anong sabi ni Lacson? Kung iimbitahan niya yung 18 Marines sa Senado, baka makontemplang daw lahat. Ang kinakatakutan ni Lacson ay wala silang pwesto na pagkukulungan ng 18 Marines. Yun ang problema ni Lacson. Pag makontempt, wala silang kalalagyan. Hindi sila interesado doon sa binabanggit. Hindi sila interesado doon sa informasyon na ibibigay doon sa mga resources. Nag-alala si Lacson kung saan nila daw ikukulong. Kita nyo ang pattern dito mga kababayan na dito rin sa impeachment ni Sara, may comparison tayo, dito sa impeachment ni Sara. Hindi pa nga nakasagot si Sara or atat-atat sila na dumalo si Sara doon sa hearing. Yung initial hearing nila, yung small hearing nila. In other words, yung hearing na gusto nilang bastusin si Sara. Iwan ko lang kung dadalo ba si VP Sara, na alam naman niya sinong mga tao itong kinakaharap nila, na self-serving naman itong mga tao. Saan ka pa nakakita ng isang Justice Committee na itong tao, itong mga taong to sa umpisa pa lang gusto na nilang mawala si Sara Duterte. Sila pa mismo ang nasa likod ng pagplano sa impeachment ni VP Sara, tapos sila pa ngayon ang komitiba sa Justice Committee. Ano bang mapapala dyan ni Sara? Sa una-una pa lang, kahit si Sara dyan, gumanon lang si Sara, hindi pa magsalita, konbiktado na. Ito may pattern na sila. Si Lacson, alam na ni Lacson na makontempt nila dahil nag-alala na siya kung saan niya ikukulong. Dito naman sa Kongreso, pumunta man o hindi si VP Sara, alam na ng komitiba na may impeach na si Sara dahil may nakahanda na silang boto. Parihas na parihas. So, ibig sabihin mga kababayan, may script kung paano nila gawan ng paraan. May utak dyan. Hindi si Marcos ang utak dyan. Dahil pag ang utak ni Marcos ay pababayaan natin, hindi hantong sa ganyan. Hindi si Marcos. Ako dito hindi ko nililigtas dito si Marcos. Hindi ko nililigtas dito. Pero dito sa pattern kung paano nila gawa ng paraan, hindi yun utak ni Marcos. Yung sinasabi, may ano na yun, may signal na yung galing sa taas. Hindi. Dahil pag-uusapan, walang utak yun. Makikita man natin sa anong announcement niya, yung nag-speech siya tungkol sa mga guro. Sa dami-dami mong sinasabi tungkol sa mga guro, umabot ka pa sa tunit-tulinadang pansit. Ako. The timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na boss sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major Okay. sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin,
kasama ka ba sa press con bukas? Sabi ko, anong press con? Hindi, may press con bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino. Nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde nung nagkaroon kami ng presscon. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. Tama yung ginawa nila Mr. Mike. Dahil ayaw nila yung lumabas yung totoo. Ang gusto nilang sabihin lang nila. Hindi nila gawin. Mahiya naman kayo. Hindi naman nahiya. Nagpapakapalan ng mukha, di ba? Oh. Alam mo natin, itong Pangulo natin, wala naman talaga to. Palitan itong mga sinasabi nila, yung mga ginagawa nila ngayon, lahat kabaliktaran. Sinasabi niya na hindi niya mag-cooperate sa ICC. Hindi siya nag-cooperate pero pinadala niya doon sa dahig. Sinasabi niya hindi siya pabor sa impeachment ni Sara dahil nakakawatak-watak lang ang Pilipino dyan. Pero ginawa niya. O wala siyang ginawa. Pinahuntulutan niya. Diba? Ito naman patungkol sa korupsyon, wala siyang ginawa. Nag-create pa siya ng mga, yung ICI. Nag-create siya, yung natira, isa na lang tao. Wala pang report hanggang ngayon. Tapos ito ng lastly, itong 18 Marines. 18 Marines, yun. Hinanapan nila ng paraan sa mga nakapaligid yung may utak nito para matakpan. Ang utak nito ay paano matakpan ang Pangulo. So, ibig sabihin, hindi ang Pangulo yung nag-isip nito dahil pag ang Pangulo nag-isip nito, mapahamak ang sarili niya. Dahil salungat naman yun sa sinasabi niya, di ba? Sinasabi niya hindi siya pabor pero pumabor siya. Dito, halimbawa, sabihin niya, wala akong kinalaman dyan. Tapos ba, alam ko yun. Patay na. Kaya yung mga taong sangkot dito, sinagad na nila Sabi na lang, manahimik na lang, kami na bahala sa iyo, Mr. President. Basta sigurado kami secure dito, hindi kami masasangkot dito. Sama ka sa hindi sangkot. Kaya yun. Magaling ang plano nila. Kaya totoo, yung sinasabi ko kanina, para tayo makontrol, paano makontrol yung maraming tao, gawin mong mahirap yung mga tao at ignorante sa batas. Ngayon mga kababayan, pumayag ba tayo na gawin tayong mahirap at magiging ignorante pa sa batas? Papayagan ba natin? Ito lang ang pananaw ko dito. Papayagan ba natin? Wala ba tayong gawin para ma-stop? Hindi lang sabihin natin mawala. Hindi na tayo laging pahirap ng pahirap. Hindi ibig sabihin na yayaman tayo bukas. Hindi. Yung kahirapan natin ngayon, tama na. Hanggang dyan lang. Tapos yung patungkol sa ignorante sa batas, mananaliksiko tayo. Yun ang sinasabi ni PRD, be assertive. Gagawa tayo ng eksena.
na para hindi tayo pagsamantalahan. Hindi ba? Ito, anong ginawa natin? Daldal tayo ng daldal para makita nila na gising na pala itong mga tao, nagkaalaman na kahit anong gagawin natin, hindi natin sila mapaniwala 100%. May iba namang mapaniwala natin, itong mga loyalista. Alam mo natin ngayon mga kababayan na kung ang pera na magsasalita, maraming makikinig. Kung pera na ang pag-usapan, marami nang hindi makakakita sa katotohanan. Patakpan yung bibig, hindi na ka makapagsalita dahil ikaw ay nabayaran. May mga nagsalita man dyan na salungat sa ginagawa sa gobyerno ngayon, sila din ay bayaran. Rat talaga sa Pilipinas, mayaman, mahirap, may pabor, may pabor, rat. People to what you are saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time? You're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their Taki lang nga to, itong sinasabing destabilization plot, hindi naman to destabilization, hindi naman sinasabi nila mag-alsa kami sa gobyerno. Parang sinagot lang yung panawagan ng Pangulo na mahiya naman kayo at magsumbong sa mga katiwalian. Ngayon nagsumbong na. Kita mo? Anong budol nitong administrasyon natin? Sabihin mong tumulong naman kayo. Pag tinulungan, hindi naman sang-ayunan. Pero pag gusto nila, alam nyo po mga kababayan na balik dito tayo konti sa atas tayo konti dito sa unang problema ni Bongbong, yung kay Sara. At tungkol naman dito sa witness sa mga nag-akusa kay Sara, at tungkol doon sa Pogo money, yung pagkolekta ng pera daw para makatakbo ng presidente nung nakaraang halalan si BP Sara, itong si Madriaga galing pa sa kulungan, tapos kidnap for ransom ata yung kaso niyan. Tapos nagkaroon ng salaysay, mga paratang din na wala namang detalye at pinaniwalaan. Ganyan na lang ang ating, yung pinipilit nila na magiging mangmang tayo, magiging bubo tayo, magiging ignorante tayo sa batas. to determine a destabilization. That's Their the military's role. And the mandate, yes. Yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Paano makasuhan, Sir Mike, na yung nasa ombudsman parang nabanggit ata ng 18 Marines? Hindi naman siya doon pala na tumanggap, pero doon sa bahay daw niya. Kaya, nagbanta na yun si Remulla dati na we must bend the law. So, ngayon ay ini-implement na we must bend the law. Kaya nga, instead na i-entertain itong mga
mga eyewitnesses patungkol doon sa korupsyon, sinabihan na wala kayong kredibilidad. Yung mga sinasabi nyo, hindi ka paniwalaan lahat. Diba? Ano talaga? Yun ang denial. Kaya sinasabi ko kanina, denial lahat eh. Hindi inaamin. Kaya mga kababayan, paano makaahon itong administrasyon ito? Hindi naman inaamin yung weaknesses nila. Ito ang kahinaan namin, ito, para maagapan. Para ba yung taong may sakit, kahit makikita na sa katawan mo na bagsak ka na, pagtatanungin ka, okay ka lang, okay lang ako, good health naman ako, pero napakita sa katawan mo, bagsak ka na. Tumulo na lang nga yung sipon mo na hindi mo maramdaman, tapos bumaluktot na kunti para ka ng hipon, tapos nangayayayat ka na, tapos sabihin mo, physically fit pa rin ako? Paano ka magagamot? Na hindi mo naman sinabi doon sa manggagamot na may nararamdaman ka. Sinabing okay lang lahat, wala tayong problema. Kahit mayroong problema, paano masolusyonan? Ito po mga kababayan, ito no. Windong-window na ho tayo. Ito nga, may magagawa tayo rito. Isip bilang isang Pilipino, may contribution tayo. Wala namang ibang mag-aangat sa sarili nating bansa kung tayo lamang mga Pilipino. Hindi natin, itong mga taon, itong mga politiko, dumadaan lang sila dyan sa posisyon nila. Huwag tayong magpadala, huwag tayong mawala ng pag-asa, at itong lahat ay malalagpasan natin sa tulong at awa ng Panginoon. At hanggang dito lang po, ito po si Rino Bay. Salamat po. Hanggang sa susunod nating video, magkita-kita tayo ulit.